Mga kapatid, mismong si Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na ang may sabi kung ano ang mga kakulangan at pangangailangan para sa depensa ng ating bansa. Tulad nga ng sinasabi natin madalas mga tol, yung ating bansa isang archipelagic country, mga tol, napapalibutan tayo ng mga katubigan and yet kulang tayo sa mga barko. 2025 na mga kapatid, pero hanggang ngayon napag-iiwanan tayo pagdating sa modernisasyon ng ating sandatahan. At ngayong 2025, actually nagsimula yan noong 2022 pa, tayo'y pilit na ginigipit, hinaharas, inaagawan ng teritoryo o karapatan dito sa ating karagatan na nasasakop ng exclusive economic zone natin, pero hindi natin madepensahan ng maayos sapagkat kulang yung ating depensa. Bakit? Kasi yung pondo ng ating PNP o ng ating AFP, bukod sa kulang na nga, kinakaltasan pa. Saan napupunta? Di sa bulsa ng mga buhaya, di ba? So ngayon, eto, panoorin natin. Mula rito sa UNTV News and Rescue. Sabi rito, plano ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang pagsasagawa ng isang komprehensibong programa na layong unti-unting tugunan ang mga kakulangan sa sektor ng depensa. Kabilang dito ang kakulangan sa mga tropa, pasilidad, strategic command at civilian human resource component. Sana magawa lahat-lahat yan ni Secretary Gibo bago pa man ng 2028. Kasi alam naman natin mga kapatid, once napalitan na ang presidente, papalitan na rin yung Department of National Defense Secretary. Siyempre, panibagong appointment yun o appointee ng panibagong presidente. Paano kung susunod na presidente magiging engot ang mga Pilipino, iboboto pro-China o edi pro-China rin yung Defense Secretary natin? Ganun lang yun mga tol. O panoorin natin to. Sa pagbisita sa Special Operations Command o SOCOM sa 7th Infantry Division, Fort Ramon Magsaysay, Nueva Ecija kahapon, September 15, inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro ang mga hamon na kinakaharap ng bansa sa usapin ng pambansang depensa. Diba? Ay actually mga tol, napakalaking hamon ang kinakaharap ng ating bansa pagdating sa usaping depensa. Ang laki ng kakulangan natin at pangangailangan natin pagdating dyan. Diba? Usapang mga pa lang barko, kulang na kulang tayo Binigyan din ng kalihim na mayroong mahigit 2 million square kilometers na maritime area, 7,600 na isla at 162,000 na tropa na kailangang umalalay sa higit 120 milyong Pilipino. Grabe, di ba? Anya, malino na kulang ang puwersa at pasilidad upang matugunan ang mga pangangailangan sa territorial defense. Partikular na tinukoy ng kalihim ang kakulangan ng staff, strategic command, operating troops, pasilidad at mga base, lalo na sa mga lugar tulad ng Palawan, Mindoro at iba pang estratehikong bahagi ng bansa. So para mas ma-imagine nyo lang mga kapatid, no? Ang bansa natin, di ba? Nakikita nyo naman, kabisado nyo naman siguro yung itsura ng bansa natin Napapalibutan yan mga tol ng katubigan, paikot. Kahit sa loob di ba? Kasi nga kalat-kalat tayo mga isla. Biruin mo yung ganong kalagayan ng ating bansa, yung ganong structure ng ating bansa. Ang iilan lang ang natin, iilan lang ang warship, iilan lang yung Coast Guard. Paano natin mababantayan yung napakalawak na karagatan na nasasakop ng Pilipinas kung ganon lamang kaunti? Kumbaga parang isang napakalaking ektarya ng lupa, 'di ba? Napakalaking ektarya ng lupa na binabantayan lang ng 2 guard, 'di ba? Di ang hirap bantayan nun. Makakapasok talaga yung mga masasama doon kasi kulang na kulang talaga. 'Yun ang problema. Dudulog kami ng phasing program, hindi pwedeng madalian at lalaki masyado ang budget ng defense establishment. Kailangan i-phase in natin ito sa taon-taon na maintenance expenses natin na kinakailangan natin sa mga bagong darating na mga equipment na binili tulad ng barko at mga eroplano at iba pang equipment. And then, syempre, nandiyan ang modernisasyon na naantala dahil nagmamahal ang presyo at masyado maliit yung naitabi na budget para doon. Mahirap naman pumirma na ng mga kontrata na hindi kompleto. Diba?
Nagmamahal yung presyo ng mga barko na gusto nating bilhin pero maliit lang yung pondo para sa atin. 'Di ba? Samantalang yung mga opisyal, mga tol, no? Sa sarap ng buhay. Kasi once na magkagera, yung mga buhayang yun, mga tol, magsisiliparan lang naman yun sa ibang bansa eh. Iiwas lang naman yun sa gulo. Dala-dala mga kapatid, yung perang dapat ipinambili natin ng pangdepensa. So napakalaki ng pangangailangan ng depensa. Dahil ito'y pinabayaan for the past 60 years. Mahabol tayo ngayon. Pinabayaan for the past, sabi niya 60 years, no? Ganun katagal napabayaan. Hindi lang yung administrasyon na to, administrasyon dati, administrasyon ng mga nakaraan, 'di ba? Actually, ngayon nga mga kapatid, mas nakafocus tayo rito ngayon at nakikita natin kung ano yung pangangailangan ng ating depensa. Bakit? Kasi yung mga naunang presidente, mga tol, wala, napabayaan talaga eh. Ayon pa sa kalihim, layunin ng programa na unti-unting mapalakas ang active duty at civilian human resource component ng DND. Dagdag pa niya, hindi natatapos ang paggugol para sa pambansang depensa sapagkat nakadepende ito sa mga dumarating na hamon. Tama. Kaya't kanilang isusulong ang panukalang amyendahan ang modernization law mula sa kasalukuyang 15-year cycle bunsod ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Binigyan din ng kalihim ng usapin sa West Philippine Sea ay isang pangmatagalang pakikibaka. Ngunit higit na mahalagaan niya ang pagpapalakas sa kakayahan ng ating mga diplomats na nagsisilbing sandalan ng Pangulo. Nagpaalala rin si Secretary Teodoro sa publiko na itaas ang kanilang kamalayan sa posibleng epekto ng mga paparating na weather disturbances hanggang sa paparating na taon. Suportado rin ng kalihim ang utos ng Pangulo na maimbestigahan ang ilang flood control projects. Oo. Alam nyo mga tol, sa araw-araw nating pagbibigay ng reaksyon tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa ating teritoryo at sa kakayanan ng ating mga sundalo. Dito mga kapatid, nakikita natin yung isa sa mga epekto ng mga anomalya dito sa ating bansa. Diba? Tulad nga ng sinasabi ko mga kapatid, hindi lang sa flood control maging sa ibang proyekto. Diba? May mga insertions pa na sinasabi doon sa mga budget, sa DepEd, sa DPWH, diba? At saka sa iba pa mga tol, biruin mo, bawat kongresista meron silang nakukuhang mga pondo. Which is hindi dapat. Kasi nga, pork barrel yun Pinagbawal na nga yun, panahon ni Pinoy Diba sinabi na nga mga tol ng hukuman na yun ay unconstitutional. Pero magpahanggang ngayon mga tol, yung mga congressman, nakakatanggap pa rin sila ng kani-kanilang budget, which is hindi naman talaga dapat. Dapat ang budget inilalaan lang mga tol, 'di ba, sa mga ahensya ng gobyerno na gumagawa ng ating mga establishment o mga infrastructure dito sa ating bansa. At dapat mga tol, walang kinalaman ng kahit na sino mang kongresista diyan. Wala mga tol Biruin mo, naaalala ko, nagre-request ng budget yung ating depensa. Diba? Nasa 146 million ata yan o billion mga tol. Kinaltasan Ginawang 46 lang Nawala yung napakalaking budget para sana sa depensa. Saan napunta? Hindi natin maaninag. Yun ang problema mga tol. Danny Munar, humahataw. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino dito sa ating bansa, malamang ikaw ay naiinis din, nasasaktan at nalulungkot sa mga nangyayari. Dahil bukod sa mga kaguluhan na nagaganap sa loob ng ating bansa, diba? Mga Pilipino gusto nang lumabas sa kali at gusto nang gayahin mga tol yung Indonesia at Nepal Ganon na nga yung gusto nilang gawin sa sobrang galit nila sa mga nakaupo Pero syempre mga kapatid, kahit na tayo ay naiinis din at nagagalit, gumagamit pa rin tayo ng ating pag-iisip. Hindi tayo masyado nagpapadala sa emosyon o panawagan ng iba. Kasi alam kong gagamitin lang tayo, kapag lahat tayo nagpadala sa gamit, gagamitin lang tayo mga tol ng ibang tao naman na meron ding, alam mo yan, masamang balak. Gusto nila maupo sila sa posisyon Gusto nila maupo sila sa pwesto.
At dahil nga karahasan ang gusto nilang mangyari, kapag sila naupo na at gusto natin silang paalisin dahil sila naman ng loko-loko, karahasan din gagamitin nila sa atin. Kasi yun yung ano nila eh. Yun yung resort nila mga tol eh. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.